Module 7, ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan, gintong araw at pagpapahalaga. Hindi tamang kaligayahan ang gawing layunin sa pagsasagawa ng kilos. Hindi rin sapat na layunin o maging ang kainan ng kilos ang gawing batayan sa paghuhusga. Kung naging mabuti o masama ang isang kilos, tandaan, kapag masama ang panloob na kilos, magiging masama ang buong kilos, kahit na naging mabuti ang panlabas na kilos. Sa kabila ng katotohanan, likas sa tao ang kabutihan at nakaukit sa ating puso ang likas na batas moral. Marami pa rin ang mas isinasaalang-alang ang pasariling kapakanan kaysa sa kabutihang panlahat. Ang kautusan mo ng pasabali ni Emmanuel Kant, gawin mo ang iyong tungkulin na alang-alang sa tungkulin. Ito ay pagkikilos sa ngalan ng tungkulin. Ginagawa ng tao ang mabuti hindi dahil sa kasiyahang matatamo dito, kundi dahil ito ay nararapat na gawin. Is matungkulin ang siyang kondisyon. Ngunit hindi agad matuturing na mabuti o masama ang isang kilos. Makabata ito sa dahilan kung bakit ito ginagawa o gagawin. Halimbawa ang paghinga, breathing. Likas sa tao o hilig inclination. Bagamat tinutupad natin ang ating tungkulin mabuhay, walang katangian moral ang paghinga dahil likas ito sa tao. Tungkulin, duty. Subalit hindi likas sa tao na pigilan ang paghinga kahit pa puro problema na sa buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, huminga pa rin siya. Kaya malinaw siya ay kumikilos para sa kanyang tungkulin mabuhay. Ang pagganap ng tungkulin ay ginagawa dahil ito ay tungkulin na siya ay tinuturing na mabuting kilos. Balagkas ng kausang walang pasubali, category imperative number 1. Dapat kumilos ang tao sa paraan na maaari niyang gawin makalahatang batas ang paninindigan. Ang paninindigan ay ang dahilan sa pagkilos ng tao sa isang sitwasyon. Dalawang paraan sa pagtaya ng paninindigan. May isa pang kalahatan, reversibility. Number 1. Maaari bang maging paninindigan ng iba ang paninindigan ng isa sa isang sitwasyon? Number 2. Maaari bang ilipat ang paninindigan sa isang kaparehong sitwasyon? Maaaring gawin sa sarili ang gagawin sa iba. Reversibility. Number 1. Maaari bang ilipat ang paninindigan dito sa iba tulad ng paglalapat ko dito sa aking sarili? Palagpas ng kautsang walang pasubali, categorical imperative. Inaasahan na dapat mangibabaw ang panggalang sa bawat isa. Pagtrato ayon sa kanilang pagkatao. Bilang tao may dignidad. Hindi lamang bilang isang nalinis ang naging batayan ng karapatang pantao. Pagdala sa dignidad ng tao ay ang pagbibigay halaga sa kanilang bilang isang rasyonal na individual. Ito ang anak Confucius. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Mahalagang isang alang-alang mabuti pag-isama, pakapangalan ng kapwa sa bawat kilos na gagawin mo. Tinuturo ng Confucius na matibay na batayan ng moral na kilos, reciprocity or reversibility. Higit na mapatunayan kung mabuti o masama ang kilos kung ito ay pinag-isipan bago isinagawa pati ang magiging epekto nito sa ibang. Ang pagnanais, kilos ng damdamin. Kung ang paninindigan ay dahilan, isip ng pagkilos ayon sa kautosang walang pasubali ni Immanuel Kant, ang pagnanais naman na gawin ang isang kilos ay bunga ng damdaming puso. Hindi bulag ang damdamin dahil nakikita nito ang kahalagaan ng isang mabuting kilos, kaya't obligado ang tao na gawin ito. Ninanais ng tao na gawin ang isang kilos dahil makakabuti ito para sa kanya at sa iba. Sa bawat kilos na ating ginagawa, may nakikita tayong pagpapahalaga, values, na nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating pagkatao tungo sa pagiging personalidad. Ang pagpapahalaga o values. Ayon kay Max Scheler, ang tao ay may kakayahang humusga kung mabuti o masama ang isang gawi o kilos ayon sa pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay objeto ng ating intensyonal na damdamin o beto. Ito ng puso at hindi isip. Kaya maunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama nito. Ang pagpapahalaga ang magbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. 5 katangian na mataas na pagpapahalaga. Number 1, kakayahang tumigil at manatili.
Timelessness o ability to endure. Number 2, mahirap o hindi mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga. Indivisibility. Number 3, lumilikha ng iba pang pagpapahalaga. Number 4, nagdudulot ng higit na malalim ng kasiyahan o kaganapan. The positive of action. Number 5, malaya sa organismong dumaranas nito.